Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bully. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, bata pa lamang si Bully. 12 taong gulang pa lamang na mga sandaling yon. Meron itong tinitingalang tao sa lugar. Isang mandirigma, si Milenyo, na palaging naaasahan ng mga tao sa oras na magkaroon ng problema, lalo na sa usaping aswang. Pagka-uwi sa tahanan mula sa paglalaro sa labas, nakita niya si Nanay Amelia. Balisa ang itsura nito. Nagsimula ang lahat ng iyon magmula nang dumating ang pamangking galing sa ibang bayan. Nakipaghiwalay bigla ang asawa ng dalaga, kaya sa kanya ito umuwi. Wala naman ibang matatakbuhan. Ayos lang sana ang pakiusap nitong pagtira. Ngunit ng mga panahong yun, buntis ang dalaga. Mahirap ang sitwasyon kapag may buntis na kasama. Ang lugar ay binabalik-balikan ng mga aswang dahil doon. Ilang beses na ding may nakainkwentro maging ang asawa ni Nanay Amelia, na si Tatay Manding. Manding, paano kung makiusap tayo kay Milenyo? Nasa kanila muna manuluyan si Luna. Papayag naman siguro yun lalo na kapag nalaman niya na buntis ito. Kilala mo naman yung binatang yon. Masisigurado yung kapakanan ng kahit sinong nagdadalang tao, lalo na sa panahon ngayon. Isa pa, siya lang naman ang may sapat na panlaban sa mga aswang. Wika ni Nanay Amelia. Naiintindihan ko ang punto mo, Amelia. Kaya lang, masyadong perwisyo kung sa tahanan ni Milenyo tutuloy si Luna. Alam mo naman ang tao yon ayaw ng sagabal eh. Ganito na lang. Pupuntahan natin yung binata na yon at hihingi ng pangontra. Sa gayon, magiging ligtas pa rin yung pamangkin mo. Tugon ni Tatay Manding. Naisip ko na nga yan, Manding. Hindi ako kampante sa ganyan. Dahil yung kapitbahay nga natin, na meron ng pangontra, nabiktima pa rin. Saka kung dito sa tahanan natin si Luna, at kapag may aswang na magtatangka, hindi mo na rin maitataboy. Dahil sugatan ka, namamagapay ang binti mo. Muling wika ni Nanay Amelia. Napabuntong hininga naman si Luna. Sa katunayan, tumutulong sa pagtaboy ng namataang aswang sa lugar si Tatay Manding noong nakaraang buwan. Kaso sa kasamaang palad, aksidenteng tumama sa bakal ang binti na naging dahilan na magkaroon ng malubhang sugat. Walang sapat na gamot at hindi nakabalik sa sentro para magpaturok ng anti-tetano. Pinagtsatsagaan na lamang ang mga halamang gamot. O sige, subukan mong pakiusapan si Milenyo. Kung hindi papayag, humingi ka na lang ng pangontra at sisikapin kong protektahan kayo rito sa bahay. Wika ni Tatay Manding. Sa kabilang banda naman tahimik na nakikinig si Luna sa usapan. Hindi maiwasang mahiya dahil naging problema ang kalagayan sa buhay ng tiyahin. Napabuntong hininga na lamang habang hinahagod ang umbok na tiyan. Ate, pasensya ka na kung ganito yung sitwasyon na naabutan mo ha. Huwag bumamasama inyong napag-uusapan ni Tatay at Nanay. Sadyang naghahanap lang ng solusyon para maging ligtas ka at yung magiging anak mo. Sa panahon kasi ngayon,
Mahirap kapag may kasamang buntis. Naglipa na yung mga aswang eh. Pero huwag kang mag-alala ate, dahil may magiting na namumuksa sa lugar na ito. Wika ni Bully. Nag-iisang anak ni Nanay Amelia at Tatay Manding. Tumango na lamang si Luna. Lumapit sa mesa para mananghalian. Pagsapit naman ng hapon, sinadya ni Nanay Amelia si Melenyo upang humingi ng tulong. Naghintay ng ilang oras dahil may nilakad ang binata. At pagkabalik nito, isang tingin lang sa kanila ay alam na kagad ang pakay nila sa lugar. Alam naman ninyo ang kalagayan ng lugar natin sa panahon ngayon eh. Tapos nagpapatuloy kayo ng buntis. Aling Amelia, seryosong problema ang pinapasok mo sa inyong tahanan. Wika ni Melenyo. Melenyo, wala nang ibang mapupuntahan ng pamangking ko. Sa makapilang buhay na yung mga magulang at ako na lamang ang natitirang kaanak. Alangan naman na itataboy ko. Kawawa naman yung pamangkin ko at magiging anak niya. Tugon ni Nanay Amelia. Mang Melenyo, pumayag na po kayo. Alam ko naman na hindi nyo hihindian yung ganitong sitwasyon eh. Isa pa, sasamahan ko si Ate Luna kung sakaling papayag kayo. Ako na yung bahala sa lahat ng gawaing bahay. Pangako po yan. Sabat ni Bully. Kakarating lamang ng bata at pawisan pa mula sa pagtakbo. Ikaw naman, Bully. Itong anak mo, Aling Amelia, napakakulit. Sumadyayan dito sa bahay noong nakaraang araw eh. Kinuha yung sagrado kong kampilan. Ginamit ba naman na panguha ng bayabas? Hindi lang yon, pati yung tanim kong mga halamang gamot sa likod. Tinabas at pinakain sa alaga niyong kambing. Wika ni Melenyo. Nagpipigil ng galit habang isinasalaysay ang ginawa ni Bully. Napaiwas na lamang ng tingin ang binata sa takot nang makita ang reaksyon ng ina. Ikaw, Bully, yari ka sa akin sa bahay mamaya ha. Hindi ka na nahiya kay Melenyo. Pasensya na lang ha, Melenyo. Alam kong pasaway talaga tong anak ko eh. Wika ni Nanay Amelia. O siya, balik tayo sa problema. Kung talagang mapilit kayo, papayag ako pero wag isama ang batang yan. Patong-patong na yung iisipin ko eh. Wag mo nang idagdag yung anak mong si Bully. Napakakulit pa naman yan. Maraming salamat sa pagpayag, Melenyo ha. Oo, hindi ko na isasama si Bully. Si Luna na lang. Wika ni Nanay Amelia. Pagkatapos ng usapan, umuwi na sila para maihanda ang mga gamit ni Luna. Ngayong gabi sa tahanan ni Melenyo ito matutulog upang masigurado ang kaligtasan ng dalaga. Sasamahan ito ni Nanay Amelia para hindi mailang ang pamangkin. Mabuti naman at pumayag si Melenyo. Sa ganong paraan mapapanatag ang kalooban natin. Masanay ka na rin muna, Luna. Isang buwan na lamang din naman ang hihintayin at lalabas na ang bata sa iyong sinapupunan. 8 buwan na yan ano? Tanong ni Tatay Manding. Oo, tiyo. Kaunting tiis na lang po talaga. Pasensya na rin po kayo sa perwisyong dala ko sa inyo ha. Tugon ni Luna. Ay nako, huwag mong sabihin yan pamangkin. Nagkataon lang na masama ang lagay ng paligid para sa kagaya mong nagdadalang tao. Hayaan mo. Ang sabi naman ni Melenyo, matatapos din ang panahon ng pambibiktima ng aswang. Hindi naman sa lahat ng oras ganito. May nakatakdang araw lang talaga ang paghahasik ng mga yan.
Tiis-tiis na lang muna talaga tayo ha. Tugon ni Nanay Amelia. Pagkatapos ng paghahanda ng iilang gamit, lumakad na sila papunta sa tahanan ni Milenyo. Gulat pa nang makita si Bully sa kusina. Naghahanda ng makakain. Ay nako Amelia, wala nang mas ikukulit pa tong anak mo. Inunahan pa kayong makarating dito. Hayaan na nga, pakikinabangan ko na lang yung batang yan. Wika ni Milenyo. Napailing na lamang ito sa sobrang kakulitan ng bata. Pinandilatan ito ni Nanay Amelia. Ngunit tumawa lamang si Bully. Ipinagpatuloy na rin ang paghahanda ng lamesa. Sabay silang naghapunan at nagkwentuhan pagkatapos. Pagsapit naman ng oras ng pagtulog, pumwesto na sa higaan ang magtiyahin. Maliban kay Milenyo at Bully na tumambay muna sa bakuran. Mang Milenyo, ano nga po ba yung nangyari sa inyo para magkaroon ng kakayahan na malaman ng mga bagay-bagay? Lalo na sa aswang. Ang bilis nyo pagdating sa mga nilalang na yun eh. Naisip ko lang po na baka dati kayong aswang sa nakaraang buhay. Aray naman po. Natigil si Bully sa pagsasalita. Nang batukan ito ni Milenyo. Kung dati man akong aswang, sana noon pang nakaraang buhay hinanap na kita para mabiktima. Napakalala ng dila mo, Bully. Wika ni Milenyo. Ito naman si Mang Milenyo. Biro lang. Ganyan siguro kapag tumatanda na no. Hindi na alam yung pinagkaiba ng seryosohan sa pagbibiro. Maiba nga po pala ako. Kailan matatapos yung panahon ng mga aswang? Nakakaawa na po kasi yung sitwasyon ng mga buntis ngayon eh. Nangangamba na nga sila na baka malaglag yung bata sa sinapupunan. Dumadagdag pa yung nilalang na yan. Ang masyadong pag-aalala, nagdudulot din po ng masama sa ibang buntis, di ba? Seryosong wika ng bata. Hindi magtatagal. Kakalma din ang sitwasyon. Nagkataon lang talaga na maraming nagdadalang tao. Ngayon pa na oras na mga aswang. Pero wag kang mag-alala. Malapit nang matigil ang pambibiktima. Hindi naman sa matitigil na talaga dahil darating muli ang panahon ng paghahasik. Pero sa ngayon, gusto kong maging alerto ka, Bully. Kailangan ko rin ng tulong mo kaya pumayag akong dumito ka sa bahay. Makinig ka lang mabuti para hindi ako magalit ha. Tugon ni Milenyo. Yan ang gusto ko. Ano po bang gagawin ko, Mang Milenyo? Wala naman masyado. Isa lang ang ibibigay ko. Maging alisto ka sa mga senyales ng paligid. Kung may kahina-hinalang mapansin, magsabi ka kagad sa akin. Tugon ni Milenyo. Sa puntong ito naging bantay si Bully. Walang reklamo na tinanggap ang utos. Sa sala siya pumwesto. Nakadungaw sa bintana habang tinitignang maigi ang paligid. May bitbit na langis. Para pang saboy kung sakaling may makitang aswang. Ilang oras ang lumipas wala pa namang napapansin. Ngunit makaraan lamang ang ilang sandali. Napako ang tingin sa unahan. Madilim ang bahaging yun ngunit malinaw na nakikita ang gumagalaw na anino. May hubog ito ng isang taong gumagapang. Inakala ng bata noong una na baka kapitbahay lamang na dumudumi. Wala pang maayos na palikuran ang mga kabahayan. Ngunit nang sandaling umalingasaw ang matinding amoy, wala sa sariling napasigaw.
Kagad namang naagaw ang atensyon ni Melenyo. Naabala sa pag-aayos ng mga kagamitan. Sa hudyat ni Bully, dali-daling kinuha ang kanyang sandata, ang sagradong kampilan. Saka ito dali-daling lumabas. Doon ho, Mang Milenyo. May gumagapang na aswang sa damuhan. Hulihin po ninyo. Sigaw ni Bully. Natataranta na ito ng mga sandaling yon. Ang lakas ng boses mo. Hinaan mo at baka mabulabog ang ibang tao. Sa sigaw mong yan, malamang natimbrehan na din yung aswang. Kapag yun nakatakas, yari ka talaga sa akin. Wika ni Melenyo. Tumahimik naman si Bully ngunit huli na. Nagising ang mga kapitbahay lalo na sina Nanay Amelia at Luna. Sa kabilang banda naman, tinalasan ni Melenyo ang paningin para sa paghahanap. Naamoy ang aswang ngunit hindi pa mahagilap ang pinagtataguan. Nilibot niya ang abandonadong tahanan ng dating negosyante. Paglabas dito, naabutan ang aswang. Kagad nitong sinunggaban ngunit madaling nakabawi. Otomatikong kumilos ang kamay. Sabay wasiwas ng kampilan. Napapikit na lamang ang binata sa pagtilamsik ng dugo. Pagbagsak nito ay dali-dali muling sinaksak hanggang sa tuluyang binawian ng buhay. Nakapamewang pang tinitiga ni Melenyo ang nakahandusay na nilalang. Napabuntong hininga na lamang siya. Naghanap ng mapaglalagian ito. Pagkatapos ay dinala sa pagmamay-aring lote, kung saan naging hantungan ng pinaslang na mga nilalang. Nang may ayos ang bangkay, umuwi na ito para tawagin muli si Bully. Magpapatulong sa paggawa ng hukay. Wala naman itong reklamo. Marami nga lang mga katanungan na mga sandaling yan. Mang Milenyo, akala ko hindi nyo nabubuksan ang lupang to. Saradong-sarado kasi tapos binakuran pa. Siya nga po pala, ang daming bakas ng hukay. Dito nyo po ba inililibing lahat ng aswang na napapatay nyo? Tanong ni Bully. Sa puntong ito, naghahanda na sila sa pag-uwi. Wag nang maraming tanong. Bitbitin mo na ang kagamitan na makabalik na tayo. Yung nanay at pinsan mo lang ang naiwan doon. Tugon ni Melenyo. Nahalata naman ng bata na tipid ito sa pagsasalita. Kaya hindi na ito nangulit pa. Pagsapit naman ng umaga, nagpaalam na sina Nanay Amelia na uuwi. Ang usapan ay sa gabi lamang manunuluyan. Nagpaiwan si Bully sa tahanan ni Melenyo. Natuwa na rin ang binata dahil may nauutusan. Hindi naman naging iba ang pakikitungo ng pamilya ni Bully kay Melenyo. Malayo nila itong kamag-anak. Ngunit naging malapit pa rin sa isa't isa. May mga pagkakataon lang na merong hindi pagkakaunawaan. Ngunit nasusolusyon na naman kagad. Parang mag-ama lamang din ang turingan. Sa paglipas ng mga araw, ganon pa rin ang sitwasyon. Kapag gabi sa tahanan ni Melenyo natutulog, uuwi rin naman kagad pagsapit naman ng umaga. Walang nagpaparamdam na aswang na mga sandaling yun. Kaya naging maayos ang takbo ng lahat. Nakahinga rin kahit papano. Nabawasan ang mga isipin. Ngunit pagdating ng araw muling naghasik ang nilalang. Mang Milenyo, narinig niyo na po ba yung nangyari sa anak ni Aling Belen? Sinunggaban ng aswang doon sa daan kagabi.
Oras na kasi siya umuwi galing sa trabaho eh. Nagkataon na nadaanan ng nilalang. Ayun, dinala sa paggamutan ni Mang Doming. Mabuti na agapan din kagad eh. Wika ni Bully. Yun nga ang narinig ko mula sa kapitbahay. Ang kaso, hindi nasaklolohan dahil wala namang kabahayan sa daang yun. Pero mabuti na lang kinaawaan pa ng may kapal. Hindi napuruhang kaya nakalakad pa papunta sa unahan. Nakahingi ng tulong. Sino na naman kaya ang aswang na nagsimulang magasik dito sa atin? Wika ni Milenyo. Napabuntong hininga pa ito. Ang sabi ng mga tambay, may pinaghihinalaan sila kung sino. Noong araw kasi may nakita silang tao na pabalik-balik ng daan doon. Hindi nila kilala eh. Bagong salta. Maayos naman tignan kaso. Parang kakaiba. Tugon ni Bully. Kung ganon, bagong salta ang aswang na yon. Diyos mio, kumikilos na nga talaga sila. Naubusan siguro ng mabibiktima sa lugar na pinanggalingan, kaya dumayo rito. Bully, mag-usisa ka pa roon ha. Mangalap ka ng impormasyon para malaman natin kung paano haharapin ang sitwasyon. Mas mainam kung nasa lugar pa ang aswang. Malaki ang tsansang mauhuli natin kagad. Utos ni Milenyo. Napatango si Bully. Kagad ding kumilos para mag-usisa sa nangyari. Samantala, nag-isip ng paraan si Milenyo kung paano sasagutin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa lugar nila, kapag may nabiktima, posibleng masundan pa lalo na't hindi napatay ng aswang ang unang biktima. Magpapalipas lamang ito ng ilang araw bago muling sumalakay roon. Sa ilang taong pagiging mamumuksa, kabisado na niya ang galawan ng mga nilalang. Habang hinihintay ang balita mula kay Bully, iginugol niya ang oras sa pagdarasal. Umupo ito sa harapan ng maliit na altar. Dali-daling inilagay sa harapan niya ang sagradong kampilan. Matapos yon, nilinis, hinasa at inihanda na niya ang gagamiting sandata. Ngunit nahirapan ni itong tanggalin ang dumikit na katas ng puno ng mangga. Dahil muli na naman itong ginamit ni Bully nang walang paalam. Ay nako, napakatigas talaga ng ulo ng Bully na yan. Sa dinami-rami ng patalim sa kusina, dito pa talaga naganap sa kwarto ko. At itong sagradong sandata ko pa ang naisipang gamitin. Jesus Mariosep. Wika ni Milenyo sa sarili, habang patuloy pa rin sa pagtanggal ng lagkit sa patalim. Pagkatapos, hinarap nito si Bully na kakarating lang. Mang Milenyo, sa kabilang sityo nakita ng mga tambay yung sinasabi nilang tao. Isang babae. Madali lang makilala kasi unang tingin lang mapapansin na merong mali eh. Lalo na kung kayo makakakita. Kanina lang nila namataan doon. Ang hinala nila naghahanap na naman ng mabibiktima. Ganun ba? Maiba tayo, Bully. Ginalaw mo na naman ba ang aking sandata? Ilang beses ko bang sasabihin na wag mong pakialaman? Maraming patalim sa kusina. Yun ang gamitin mo. Yun lang? Hindi ko nga alam kung bakit yun yung ginagamit mo sa pamumuksa eh. Mapurol naman. Nahirapan nga akong hiwain yung mangga kanina. Napabuntong hininga na lamang si Milenyo. Dahil sa totoo lang, sa aswang lamang gumagana ang patalim at magiging mapurol ito laban sa ibang bagay, maging sa tao. Ngunit hindi pwedeng hayaan lamang si Bully sa kung anong maisip nito.
O sige, balik na tayo sa usapang aswang. Nakita nila kamo. Sinong tambay ang tinanong mo? Baka yung sintu-sintu sa kanto ha? Kung ano-ano lang naman yung sinasabi ng mga yun Depende sa maiisip nila. Wika ni Melenyo. Hindi po no, matitinong tambay yung tinanong ko. Yung grupo ng anak ni Mang Doming. Alam nyo naman na aktibo yung mga yun pagdating sa usaping aswang. Maaasahan sila. Tugon ni Bully. Kung ganun sige, ikonsidera natin ang nakalap mong impormasyon. Pupunta ako sa kabilang sitio para malaman kung gaano yung katotoo. Wika ni Melenyo. Pagsapit ng hapon, pumunta ang binata sa kabilang sitio. Hindi na isinama si Bully. Nagmasid-masid sa paligid sa loob ng ilang oras. Umuwi na rin kagad pagkatapos. Hanggang sa nakasalubong sa daan ang tambay na pinagtanungan ni Bully. Nanindigan ito sa sinabi na meron talagang umaaligid na aswang sa lugar. Hiningian niya ito ng detalyadong deskripsyon. Maayos naman itong naibigay. Pagkatapos, bumalik na ng tahanan. Habang nagpapaantok, binuksan ni Melenyo ang bintana upang makalanghap ng sariwang hangin. Tulog na ang mga kasama sa tahanan. Siya na lamang ang nag-iisang gising. Hindi nagtagal. Bigla na lamang nag-iba ang samyo sa paligid. Kagad naalisto nang mapansin ang pagdaan ng isang babae. Kahit nakatalikod sa gawin niya, umakma ang iilang deskripsyon na binanggit ng tambay. Hindi na nagdalawang isip. Dali-dali itong sinundan. Ang ipinagtataka lamang, inililigaw siya nito. Hindi niya alam kung bakit ngunit sinabayan. Nagkunwari itong nawala sa daan. Nang mapansin ng nilalang, bumalik ito. Hinayaan na muna para malaman kung ano ang binabalak. Mabilis namang sumunod si Emilio makalipas ang ilang sandali. Napakuyom ang kamao. Napagtantong sa tahanan niya binabalak na maghasik ng aswang. Sa katunayan, dahan-dahan na itong gumagapang papunta sa silong. Animal ka? Sa kabilang sityo naglilibot ka tapos dito lang pala sa bahay ko binabalak mo mang biktima. Hanga na talaga ako sa katapangan mo. Ang lakas ng loob mong lumapit sa tahanan ng isang manunugis. Hindi mo yata kilalang yung binabangga aswang. O sige, lumapit ka pa sa silong nang makita mo. Wika ni Melenyo mula sa hindi kalayuan. Hinintay niya na makarating sa ilalim ng tahanan ang nilalang. Nang sandaling naroon na ito sa silong, ganun na lamang ang paghiyaw pagkatapos pumulupot sa mga binte ang nasaging bitag. Kalmadong lumapit si Melenyo. Umiiling-iling pa habang papalapit sa nilalang. O ano ang napala mo? Ang lakas kasi ng loob mo na pagplanuhan ng pambibiktima sa baluarte ng kagaya kong manunugis. Wika ni Melenyo. Umangil ang aswang. Pilit kumakawala sa pagkakatali. Tinignan lamang niya ito. Kampante dahil may bisa ng orasyon ang lubid. May tsansa pang malagutan ng hininga kesa makawala. Ano? Kalmado ka na ba? Kung magpapatuloy ka sa paglilikot mo, malamang hindi ka lang mapapaso. Mapuputol talaga yung binti mo. Masakit to, pero dapat lang nakayanin mo. Wika ni Melenyo. Hinampas niya ang aswang. Tipak ng kahoy muna dahil gusto pang pagdusahin. Tinigilan lamang ng magdugo na ang muka. Nangihina na rin ito.
Hinugot na ni Melenyo ang kanyang kampilan na siyang gagamitin para tapusin ang buhay nito. Napatanda muna ng krus bago tuluyang isinaksak. Hinalagan pagkatapos humandusay. Nang sandaling pinakawalan sa tali, nagulat na lamang si Melenyo ng sunggaban. Buong puwersa siyang binangga kaya't nagkaroon ng oras para makatakas, subalit nasundan din kagad. Aba, nakatakas ka nga. Pero dito naman sa libingan pumunta. Kung sa bagay, walang matinong pag-iisip ang katulad mong halimaw. Wika ni Melenyo. Napabuntong hininga na lamang ito sa naging kilos ng nilalang. Sa bakanting lote na libingan ng pinuksang aswang ito nagpunta. Nakuha pang tumayo, ngunit hindi na makaakyat sa bakod. Humarap na lamang sa kanya at sinubukang sumugod. Kalmado lamang si Melenyo. Pasimpleng umiilag. Hindi na lumaban dahil hinang-hina ang nilalang. Ilang beses pang natumba ngunit sinikap na makabangon para umatake. Nang tumagal, kumilos na ang binata. Sinaksak muli ang aswang hanggang sa hindi na makabangon. Napagapang na lamang ang nilalang. Hindi na rin nakahakbang paglipas ng ilang sandali. Sa dami ng natamong saksak na halos magkandalasog-lasog ang katawan, hindi na nito kinaya. Hindi pa natigilan si Melenyo. Gamit ang kanyang kampilan, pinugot niya ang ulo ng nilalang upang masiguradong malagutan na ito ng hininga. Ay nako, ito na naman tayo. Pagkatapos mapuksa maglilibing. Mga perwisyo talaga. Kaso ano bang magagawa ko? Hindi naman pwedeng hayaan na lang na nakatihaya to sa gilid. Wika ni Melenyo. Napabuntong hininga ito. Tahimik itong kumilos. Pagkatapos ng lahat umuwi na rin. Nagulat pa nang makita si Bully na pasilip-silip sa bintana. Tuwang-tuwa pagkakita sa kanya. Mang Melenyo, akala ko na paano na kayo. Nakita ko yung nangyari kanina dyan sa bakuran. Pero hindi na ako nangialam kasi aswang na yung kalaban mo eh. Baka madamay pa ako. Siya nga po pala. Nakatakas yun. Nahuli niyo po ba? Tanong ni Bully. Ano nga mo? Akala ko ba matapang ka? Bakit parang tunog-duwag ka ngayon eh? Si nanay at pinsan mo, kumusta naman? Nagising ba sa ingay? Tugon ni Melenyo. Hindi naman po. Ang totoo, wala namang madidinig na ingay sa nangyari kanina. Napansin ko lang kasi hindi ako makatulog eh. Gusto kong lumabas para sana hanapin kayo. Kaso yung nakita ko, yung labanan nyo. Grabe, ang angas nyo pong tignan kanina. Tugon ni Bully. Napangiti na lamang si Melenyo. Inutusan ang bata na magtimpla ng kape. Habang siya naman ay naglilinis ng katawan. Inaalis ang dugo at amoy na kumapit dahil sa aswang. Mang Melenyo, tungkol po pala sa sandata nyo, bakit nung hiniwa ko sa mangga yung kampilan, ang purol. Pero kung sa aswang naman sobrang talim, paano po nangyari yun? Tanong ni Bully. Ay nako, umandar na naman ang dami mong tanong. O sige, sasagutin ko para matahimik ka na. Ang sandata ko ay para lamang sa mga aswang. Hindi gagana ang kampilan sa mga bagay-bagay. Kaya sana, huwag mo nang papakialaman para gamitin na pangbalat sa mga nanakaw mong mangga at bayabas.
Tugon ni Milenyo. Hindi ko naman po talaga papakialaman. Hindi naman mapapakinabangan eh. Nakakainganyo lang gamitin yung kampilan nyo. 'Di ba? Ang angas kasi ng datingan. Angas ka dyan. Matulog ka na nga doon. Tumadaldal ka na naman eh. Magpahinga ka na. Mahaba pa ang gabi. Bukas ka na lang umarangkada. Sita ni Milenyo. Kagad namang sumunod ang bata. Nang si Milenyo na lamang ang naiwang gising. Ginugol ang oras para linisin ang mga gamit. Pagkatapos, ibinalik sa lagayan ang kampilan. Itinago sa pwesto kung saan hindi na madaling mahanap ni Bully. Nababahala na baka gamitin na namang sa kung saan-saan. Pagsapit ng umaga, hindi na nakauwi pa sina Nanay Amelia dahil iniinda na ang pananakit ng tiyan. Idiniretso nila sa bahay ng kumadrona. Nag-aabang na rin si Milenyo para may makatulong. Pagkatapos nito, sa tahanan na rin nila nagpahinga. Pinagbawalan na ang buntis na maglakad-lakad dahil nalalapit na ang araw ng panganganak. Sumasadya na lamang si Milenyo sa kanila. Minsan doon na rin ito natutulog para mabantayan. Wala namang masamang nangyari hanggang sa dumating ang puntong nailuwal ang bata. Alisto naman ang binata, maging si Bully lalo na sa banta ng mga aswang. Paminsan-minsan merong nagpaparamdam. Ngunit walang labanang naganap dahil dinoble ni Milenyo ang bisa ng mga pangontra. Sa paglipas ng mga araw, muling napayapa ang lugar. Natapos din ang panahon ng paghasik ng mga nilalang. Saglit na nawala ang pangamba ngunit naroon pa rin ang takot ng karamihan. Hindi natin masasabing tapos na dahil walang hangganan ang pambibiktima ng mga ito. Matapos ang lahat ng kaganapan, muli na namang bumalik sa normal ang lahat. Nagpatuloy sa araw-araw na gawain si Milenyo. Habang si Bully naman, unti-unting nagbago ang hilig. Itinuon ang oras sa pag-aaral at pagtuklas ng ibang bagay. Naiinis man si Milenyo sa kanya. Ngunit merong parte sa kaloob-looban na hinahanap-hanap niya ang presensya ng bata. Ngunit sa loob ni Milenyo, mas mabuti na ang ganun kesa gayahin pa siya ni Bully. Hindi madali ang gampanin ng isang manunugis. Araw-araw nalalagay ang buhay sa peligro para lamang makatulong sa ibang tao. Ito ay isang tungkulin na kanyang ginagampanan hanggang sa dumating ang dapit hapon sa buhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kulas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon. Bata pa lamang ito. Pangarap na ni Kulas na makapagtayo ng sariling tahanan. Kaya naman nang makapagtapos, nagpursigi ito sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng sapat na salapi. Makalipas naman ang ilang taon, malapit nang matupad ang pangarap ni Kulas. Nakapag-ipon ito. Sa wakas, mapapatayo na ang pinapangarap na tahanan. Hanggang sa nakahanap ang binata ng manggagawa at nagsimula na ang pagpapatayo ng bahay. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, bigla na lang naglaho ang kausap niya na parang bula. Dahil medyo nag-aalangan siya sa mga ito nung una,
Hindi niya kagad binayaran ang kausap niya. Ngunit matapos ang 1 buwan ay binuo na ni Kulas ang bayad. Upang bilisan nila ang pagtatrabaho, ngunit bigla na lang nawala. Kaya lang pala sila nagtrabaho ng 1 buwan. Dahil hinihintay lamang ng mga ito na mabuo ang bayad, tsaka sila nagtatago. Durog na durog ang puso ni Kulas na mga sandaling yun nang malaman na niloko pala siya ng kausap. Kalahati lang ang itinayo ng mga ito at hindi pa maayos. Ilang araw na balot ng kalungkutan ang mundo ni Kulas. Upang mabawasan ang hinanakit, naisip niya ang kasintahang si Josephine. Natulungan siyang tapusin ang nasimulan ng mga nanloko sa kanya. Dahil meron naman itong karanasan sa pagbuo ng tahanan, natupad din ang pinapangarap ni Kulas. Ngunit kulang ang natirang pera ng binata para sa mga materyales. Ibinigay ng ama ang ilan sa mga puno sa kanilang lupain. Madaming matataas na puno ng akasya na matatagpuan sa lupa ng ama. Pinutol ang ilan sa mga ito upang gamiting materyales sa bahay ni Kulas. Nabawasan kahit papano ang sama ng loob. Ngunit hindi yon naging sapat upang tuluyang mawala ang sama ng loob, na sa isang iglap ay nawala ang lahat ng inipon. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang natapos ang bahay ni Kulas. Laking pasasalamat niya sa lahat ng tumulong, lalo na sa kasintahan. Akala ni Kulas ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang natutulog, nagkaroon ito ng masamang panaginip. Kamatayan ng mga mahal sa buhay ang nakikita. At paulit-ulit lamang ito. Alam ni Kulas na panaginip lamang ang lahat. Ngunit hindi siya magising-gising. Makalipas ang ilang sandali, pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Sinikap niyang galawin ang mga daliri sa paa at kamay. Kalaunan, nagawa niya ito. Nagising ang binata na naghihingalo. Ramdam pa din ang bigat sa dibdib. Ano bang nangyayari sa iyo, Kulas? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Josephine. Binangungot lang ako. Tara. Matulog na lang ulit tayo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Halika, yayakapin na lang kita. Pag-uusap ng magkasintahan. Hindi nagtagal. Nakatulog naman silang uli. Ngunit nagpatuloy ang mga bangungot ni Kulas ng ilang araw. At isang gabi, hindi na niya ito kinaya. Josephine, hindi ko na kaya to. Ilang araw na ang lumilipas at palala ng palala yung panaginip ko. Baka isang araw, hindi na lang ako magising. Wika ni Kulas. Pero Kulas, kailangan mong matulog. Hindi pwedeng hindi ka magpahinga. Magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Hindi mo nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa akin, Josephine. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Kahit kalabanin ko yung sarili ko na gumising gabi-gabi para mabuhay katabi mo. O sige, bukas na bukas, maghahanap tayo ng manggagamot para matulungan tayo. Pero parang awa mo na, Kulas. Matulog ka ngayon. Babantayan kita para mapanatag ang loob mo. Wika ni Josephine. Hindi na nakipagtalo pa si Kulas. Dahil pagod na ito. Ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Makalipas ang ilang sandali,
paunti-unti namang nakatulog ang binata. Nagising si Kulas sa marahas na pagkibo ni Josephine sa kanya. Sumama ang kalooban ni Kulas dahil sinira ng kasintahan ang tulog. Gumising ka na, Kulas. Aalis na tayo. Dalian mo. Tara na. Wika ni Josephine. At kagad niyang hinila si Kulas papalabas ng tahanan. Teka nga, Josephine. Saan ba tayo pupunta? Madaling araw pa lang. Wala pang bukas na mga tindahan. Wika ni Kulas habang kinukusot-kusot pa ang mga mata. Nakaidlip ako paunti-unti. Tapos pagdilat ko, nakita ko siya, Kulas. Merong napakalaking babaeng nakaupo sa dibdib mo. Nagkatitigang kami ng nilalang na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko pero mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo kesa sa takot. Kaya naman nilapitan ko ang nilalang na yon. Kahit na sobrang natatakot ako. Nung nagising ka, biglang nawala yung babae. Pagpapaliwanag ni Josephine at nakarating sila sa isang kubo. Tao ho, nandito po ba si Tandang Carlos? Pagtawag ni Josephine at makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pintuan. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Iha? Madaling araw pa lang, nang gigising ka na ng natutulog. Wika ng matanda. Pasensya na ho. Hinahanap ko lang po yung matandang nagngangalang Carlos. Importante lang po. Kailangan po namin ng tulong niya. Tugo ni Josephine. Ako nga ang hinahanap mo, Iha. Ali kayo. Pumasok kayo sa muntikong tahanan. Tugo ni Mang Carlos. Pinapasok na ang dalawa. Pasensya na ho talaga sa abala, Mang Carlos. Maraming salamat po at kahit nakakaabala kami, tinanggap niyo po yung problema namin. Dediretsuhin ko na po kayo. Meron pong napakalaking babaeng umuupo sa dibdib ng kasintahan ko. Hindi po namin alam kung sino o ano yun pero yung siguro yung dahilan ng mga bangungot niya. Wika ni Josephine. Ganun ba, Iha? Nako, isang batibat. Mabuti at maaga kayong lumapit dito bago pa tuluyang namatay ang kasintahan mo. Marami nang namatay sa paghihigante ng bate-bate. 2 araw lang patay na ang biktima nito dahil sa bangungot. Pagpapaliwanag ni Mang Carlos, nagkatinginan pa ang magkasintahan. 2 araw lang ho. Parang mag-iisang linggo na akong binabangungot. Ang ibig sabihin nun, Iho, palabang ka. Hindi naman masamang elemento ang mga batibat. Pero kapag ginambala mo na sila, mapaghiganting nila lang sila. Malaki ang posibilidad na kaya ka inatake nito dahil merong kang ginawang kasalanan sa kanya. Kadalasan ang dahilan ay sinira mo siguro ang tahanan. Wala naman po kaming sinisira, Mang Carlos. Nagbuo pa nga po kami ng bahay. Matapos kaming lokohin ang kausap namin. Hulaan ko. Gawa sa kahoy ang bahay niyo, ano? Ay nako, sabi na nga ba, puno ang tahanan ng batibat. Malaki ang posibilidad na isa sa mga punong pinutol ninyo ay tahanan ng batibat. At dahil sinira nyo ang tahanang tinutulugan nila, hindi niya kayo hahayaang matulog din. Meron po bang solusyon dito, Mang Carlos? Aba, syempre meron. Kailangan lang ay may manggigising sa biktima. O kaya naman ay magalaw ng biktima ang mga daliri nito sa paa o kamay.
Pero yan ho yung ginagawa namin. Pero bumabalik pa rin po yung batibat. Kaya nga ho tumagal ng 1 linggo eh. Ganun ba? Isa lang ang ibig sabihin yan. Umalis na kayo sa bahay o magpatayo kayo ng bago. Hinding-hindi kayo lulubayan ng elementong yan. Habang gamit nyo sa tahanan nyo ang sinirang tahanan niya. Tugon ng albularyo. Nalungkot si Kulas sa narinig na solusyon. Hindi pa ito handang iwan ang pinaghirapan niya at pinapangarap na bahay, kaya naman nagtiis pa siya ng ilang araw. Ngunit araw-araw itong binabangungot at ginigising ang sarili. Habang tumatagal, nakikita na ang epekto ng kulang sa pahinga. Unti-unti nang nagbabago ang ugali at itsura ni Kulas. Namayat ito ng husto. Nangitim ang ilalim ng mga mata. Naging iritable na rin ito at madalas ayaw magpaestorbo. Hindi na rin siya nakapagtrabaho ng maayos. At isang gabi, hindi na niya ito kinaya. Sa sobrang tindi ng bangungot ni Kulas, hindi na ito magising pa kahit anong gising ni Josephine. Dali-dali itong sinugod sa ospital. Nag-aagaw buhay si Kulas at tuluyan ng tumigil ang puso sa pagtibok. Hindi matanggap ng pamilya ang pagkawala ni Kulas. Ngunit hindi na sila masyadong nagulat dahil sa nangyayari sa kanya. Hindi imposibleng hindi bumigay ang katawan niya. Nabalot ng kalungkutan ang silid. Ngunit nabigyan ng ikalawang pagkakataon si Kulas. Bigla na lamang itong nagising. Naigalaw ang mga daliri sa paa at kamay. Naidilat ang mga mata. Natuwa naman ang mga magulang nito, maging si Josephine. Malaki ang pasasalamat nila sa Diyos. Matapos ang pangyayaring yun, tuluyan ng binitawan ni Kulas ang pinaghirapang tahanan dahil napagtanto niya sa sarili na mas mahalaga ang buhay ng tao kesa sa isang infrastruktura. Sinasabi na lamang niya sa sarili na ang tahanan ay hindi bahay, kundi ang mga taong nasa paligid mo, ang mga mahal mo sa buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.